Hi guys, bago tayo magsimula ay nais ko muling humingi ng tawad dahil medyo maikli lang din ang episode na ito, at ginawa ko na lahat at ito na ang pinakamatagal na kayang abutin ng episode na ito. Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan sa parehong dungeon na pinasok ng ating bida at ng kanyang mga kasamahan ay mayroong dalawang mga kabataan ang naroon na sinisikap na magtago mula sa mga halimaw. Tinatanong ng babae ang kanyang kasama na si Hilwo kung ano ang maari nilang gawin. Ayon naman kay Hilwo na wag nga raw siya masyadong mag-alala at mag-antay lang sila ng ilang sandali at siguradong magiging maayos ang lahat. Saad naman ng babae na magtanong sila sa mga matatanda ngunit ayon kay Hilwo na wag nga raw sila magtiwala sa mga matatanda dagdag pa niya kung hindi ba nito nakikita kung gaano ka mapanganib sa labas kaya mas mabuting manatili muna silang nakatago ngunit habang nag-uusap ang dalawa ay hindi nila napansin na may isang malaking ahas ang nasa labas ng kanilang pinagtatagwan. Maya-maya pa ay nagulat ang dalawa nang pumasok ang halimaw na ahas sa butas at nang kanilang makita kung gaano kalaki ang ahas ay hindi nila maiwasang mapasigaw sa matinding takot, at habang sa hindi kalayuan ay makikitang nagpatuloy sa paglalakad ang buong grupo ng ating bida sa pamumuno ni Taejon, at habang naglalakad ay naaalala niya ang tanong ni Jihyun kung talaga nga bang isang D-rank na halimaw ang ahas na kanilang nakaharap. Dagdag pa nito na ngayon pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng ganoon kalakas na halimaw. Kaya hindi mapakali si Taejon dahil mayroon siyang masamang hinala dahil kung babasihan ang laki ng halimaw ay mukha itong isang C-rank monster. Napansin naman ni Pilseong ang paglingon nito sa kanya kaya tinanong niya siya kung may nais itong sabihin ngunit walang naging tugon si Taejon at nagpatuloy sa paglalakad. Naisip din niya na kung mas mataas sa D-rank ang halimaw ay dapat na impossibly itong walang kahirap-hirap na tinalo ng isang baguhan na tulad niya. Hindi naman maiwasang mag-alala ni Taejon para sa kanilang buhay dahil paano kung mas higit sa D-rank ang dungeon. Nasabi din niya na wala pang naiulat na nagkamali ang association sa pagsukat sa antas ng isang piitan. Sa pagpapatuloy ay labis na pinagpapawisan ang kalbong ulo ni Hyang Nim dahil sa matinding init dulot ng araw at maya-maya pa ay hindi na ito nakatiis ang nagsimulang magreklamo. Ayon sa kanya na halos 30 minuto sila naglalakad dagdag pa niya kung gaano sila katagal na maglalakad bago tumigil. Kaya sinabi ni Taejon na dahil mukhang napapagod na ang lahat ay magpahinga nga raw muna sila ng ilang sandali bago muling magpatuloy. Nagrereklamo din si Jihyun dahil sa matinding init ng araw. Saad naman ni Hyang Nim na mukha silang nagmamurcha sa matinding initan. Dismayado naman si Pilseong sa mga pinapakita ng mga ito gayon din ay napansin ni Taejon na parang hindi napapagod ang ating bida kahit medyo may katagalan na din ang kanilang ginawang paglalakad-lakad na nagpapakitang naiiba ang ating bida kung ikukumpara sa iba at baliwala sa kanya ang matinding init ng araw. Naiisip naman ni Pilseong na 30 minuto pa lang silang naglalakad pero nagrereklamo na ang mga ito kaya nasabi niya sa kanyang sarili na ang mga kabataan ngayon ay walang lakas ng loob. Bigla namang natigilan si Hyang Nim nang kanyang mapansin na tila may anino ang tumabon sa kanyang kalbong ulo at laking gulat niya nang makita ang isang ahas at namuo ang matinding takot sa kanyang mukha ng kanyang mapagtanto na mas higit na mas malaki ito kung ikukumpara sa unang ahas na kanilang nakaharap gayon din ay siguradong mas malakas ito doon. Inakala din niya na ito ang boss ng dungeon kasabay noon ay agad na sinabi ni Taejon na maghanda ang lahat para sa pakikipaglaban dagdag pa niya na mukhang ang ahas na kanilang kaharap ay siyang boss dahil sa laki nito. Mabilis ding kumilos ang ahas patungo sa kanila na may intensyong umatake habang si Hyang Nim ay napatingin sa ating bida na kalmado lang. Naisip din niya na dahil pinahiya nga raw siya ng ating bida ay oras na para magpakitang gilas siya para makaganti kasabay noon ay mabilis siyang tumakbo patungo sa halimaw at isinigaw na siya na nga raw ang bahala sa boss monster. Sinubukan naman siyang pigilan ni Taejon dahil masyadong mapanganib ngunit hindi nakinig si Hyang Nim at sinabi sa kanilang lahat na manood nga raw sila kung papaano niya tatalunan ang boss. Kampanteng pampanti na magagawa niyang talunin ang boss dahil kung nagawa nga raw ng isang baguhan na tulad ng ating bida na talunin ang naunang ahas ay siguradong kakayanin din niya lalo't mas may karanasan siya dito at mas mataas ang ranggo. Ngunit habang papalapit ang kanyang atake ay lumipat sa defensive mode ang ahas para dumipinsa at nang tumama ang ginawang atake ni Hyang Nim ay laking gulat nito nang hindi man lang nagalosan ang halimaw. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ginawang atake ay parang kiniliti lang ito.
Nasabi naman ni Pilseong na tanga nga raw ito dahil sa pag-atake sa isang target kahit alam nitong nasa defensive mode ito. Tila nanigas naman si Hyang Nim sa matinding takot at nang umatake ang malaking ahas ay inakala niyang doon na siya mamamatay at sa kabutihang palad ay dumating si Taejon para iligtas siya mula sa atake. Agad din niya itong tinanong kung okay lang ito na agad din niyang sinang-ayunan. Nang makita ni Taejon na wala namang masamang nangyari kay Hyang Nim ay agad niyang iniutos sa lahat na umatras muna at kanyang nasabi sa kanyang sarili na dahil siya ay isang C-rank hunter at siyang leader ng grupo ay dapat na siyang may karapatan na tumalo dito kasabay noon ay mabilis siyang kumilos patungo sa halimaw ngunit nang tumama ang kanyang atake ay laking gulat din niya na kahit siya bilang C-rank hunter ay hindi din nagawang galusan ang halimaw. At habang nasa desperadong sitwasyon ay sinigaw ng ating bida na atakihin nito ang ulo ng halimaw. Nagulat naman dito si Taejon at naguguluhan kung bakit ang ulo ang nais nitong atakihin ngunit ginawa pa din niya ang iniutos ng ating bida at tumalon ng mataas patungo sa halimaw at habang nasa ere ay agad ding siyang naghanda para umatake at sinigawan din niya ito na mamatay na at nang tumama ang kanyang atake ay nagawa nitong maputol ang leeg ng halimaw. Natuwa naman ang dalawang babae na kanilang kasama at ang matanda na si Kim nang makitang nagawa nilang matalo ang halimaw. Maya-maya pa ay lumapit si Pilseong kay Taejon at tinanong kung okay lang ba ito na agad din itong sinang-ayunan. Nasabi din ni Taejon na masyado nga raw mapanganib ang nangyari ngunit nagpapasalamat siya sa ating bida dahil kung hindi dahil sa kanya ay siguradong hindi na siya makakaligtas, dagdag pa niya na nagawa nilang matalo ang boss ng mas madali kaysa sa kanyang inaasahan gayunpaman ay salamat nga raw sa ating bida dahil siya ang naging susi sa kanilang tagumpay, agad namang lumapit si Jihyun at tinanong siya kung ibig sabihin ba daw noon ay nalinis na nila ang dungeon. Bilang tugon ay sinabi ni Taejon na hindi siya sigurado, nasabi naman ni Jihyun na kung nagawa talaga nilang matalo ang boss bakit walang nangyayari. Agad namang pinagpawisan si Taejon na mapagtanto na walang lumabas na window na nagsasabi na ang piitan ay nagawa ng malinis. Namuo din muli ang pawis sa kanyang mukha habang naguguluhan sa mga nangyayari nang biglang lumitaw ang dalawa pang naglalakihang mga ahas, hindi din niya maiwasang menas ng kanyang maisip na ang ahas na kanyang pinaghirapan na matalo ay hindi pala ang boss saad pa niya na naging walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap na matalo iyon, bigla namang nagsalita ang ating bida at tinanong si Taejon kung wala pa ba itong napapansin sa mga nangyayari. Naguluhan naman dito si Taejon kung ano ang tinutukoy ni Pilseong kaya nang makita ng ating bida na wala pa ding nauunawaan ang kanilang pinuno ay tinanong niya na lang ito kung talaga bang naniniwala pa din ito na ang dungeon ay isang D-rank lamang. Lubos namang pinagpawisan si Taejon nang mapagtanto ang mga bagay-bagay at hindi makapaniwala na nagkamali ang association sa pagsukat sa antas ng isang piitan, mabilis ding kumilos ang mga halimaw na ahas at agad silang pinalibutan habang si Taejon ay lubos pa din hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Gayunpaman ay dito muna magtatapos ang episode 5 kaya kung nagustuhan mo ay huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated sa susunod na episode.